Mga kapatid, isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng maikling sharing, pagninilay sa ating Ebanghelyo. Nung nabasa ko po ang Ebanghelyo natin ngayon, may isang partikular na insidente ang pumasok sa aking isipan. Hindi ko alam kung batid ninyo o nahagip ninyo sa inyong mga social media kung meron man kayo. Meron po doong isang balita na kung saan isang syudad, isang simbahan sa Misamis Occidental, na kung saan isang simbahan ay dinesecrate ng isang vlogger. No? Ano po ang ginawa niya? Pumasok siya sa isang simbahan, pumunta doon sa lagayan ng holy water na kung saan sinasawsaw natin ang ating kamay upang tayo ay mabindisyonan bago pumasok ng simbahan. Ano ang ginawa niya doon? Dinuraan niya yung holy water. So sa ating mga Katoliko, isa iyong paglapastangan. Ngayon, kung sino man ang hindi masasaktan ay isang Katoliko lang sa pangalan. Napakaganda ng inakto ng ating obispo sa lugar na iyon. Agad-agad niyang sinara ang parokya at pinabanal muli ang simbahan sa pamamagitan ng mga ritual na kinakailangan. So mga kapatid, isa rin ito sa parabang sinasabi ni Jesus, no? Sa ating Ebanghelyo. Kapag ipinanumpa ni numan ang dambana ng Diyos o ang templo, may kaakibat na pananagutan na dapat nating isaalang-alang. Ipanumpa, para kang nagmura, no? Minumura mo ang dambana ng Diyos. Ano ang mas mahalaga? Ang handog, ang ginto, o ang templo na nagpapabanal sa mga ito? Isang mahalagang pagpapaalala sa atin ng kailangan magbigay ng respeto. Respeto hindi lamang sa bawat isa sa atin, ganon din sa mga likha at pinabanal ng ating Diyos. Naniniwala tayo kapag tayo ay humihingi ng pagbibendisyon na tayo ay ginagawang kasangkapan upang nang sa ganun ang grasya ng Panginoon ay dumaloy sa atin. Ang bendisyon ay isang, kumbaga sa Latin word, benedicere. We say good things. Bene, good. Dire, to say. To say good things. Benedire. Nililigawan natin ang Panginoon. We say good things to God so that the grace will come upon us, or will come upon to the thing that we are asking a blessing for. So kapag pag tayo nilapastangan natin yung bagay na yon o ang isang taong binyagan, nilalapastangan natin ang nagbigay ng grasya. Walang iba kundi ang ating Panginoon na pinanampalatayaan natin. So, mga kapatid, isang magandang aral na maaari nating ituro sa mga batang henerasyon. Una at higit sa lahat, ang respeto. Respeto sa kanyang sarili, respeto sa kanyang kapwa, sa kanyang mga magulang, kaibigan, at lalong higit
sa mga gawa at nilikha ng Diyos, yaong mga kanyang pinabanal. So ipanalangin natin sa banal na Eukaristiyang ito na nawa sa ating puso mamutawi ang higit na at masidhing pagrespeto, hindi lamang po sa ating sarili at sa lahat ng nakapaligid sa atin, ganon din sa mga nilikha ng Panginoon. Amen.